Good morning. Time check is 12:02. Hindi tayo makatulog. Kumikirot ang ating elbow at shoulder. Madalas, may mga gwardiya tayong kasama na nalilito. Ano ba raw kaibahan ng TEP sa qualified TEP? Mahalaga na ito ay ating pag-aralan bilang tayo yung mga unang responder, tagapagbantay ng ari-arian. At upang ito ay malinawan natin, nag-search tayo at naritong paliwanag o legal basis at mga halimbawa. Ang legal basis, yung Article 308, yan yung TEP. At yung Article 310, yan ang qualified TEP ng Revised Penal Code, o RPC. Dito sa ating lupa. Pero merinda na rin ako, pinasabay ko na. Opya. Yung TEP, yun na yung Article 308. Ang definition yan, para madali natin maintindihan, ang TEP ay ang pagkuha ng mga personal na pag-ahari ng iba nang walang pahintulot at may intention na hariin na ito o hindi ibalik. May mga essential elements yan. Halimbawa, may personal na property yung isang tao o pag-ahari ng iba. Kinuha ng offender nang walang pahintulot. At pangatlo, may intention na hariin at hindi na ibalik o yung intent to gain, yung tinatawag. Yan po yung TEP. At pang-apat, walang karahasan na ginawa, walang pananakot o walang pamimwersa na ginawa doon sa tao o sa gamit, Hindi, yun lang personal things na kinuha niya. O masimplihan natin. Halimbawa, ang isang tao ay basta lang kumuha ng hindi kanya, kahit hindi siya empleyado. Ito ay simple TEP. Halimbawa, isang bisita sa mall, customer, at may nakita siyang cellphone, kinuha niya, nakita niya dahil nakapatong sa table at nakalingat yung halimbawa cashier o may-ari, kinuha niya at tumakas siya. Ang kaso diyan ay TEP dahil hindi naman siya kakilala at hindi naman siya pinagtiwalaan ng biktima. Now, yung qualified TEP na kanina ibinanggit natin na Article 310, ito ay parehong TEP, pero may special circumstances na tinatawag. Kapag ang gumawa ay may relasyon, may tiwala sa kanya. Halimbawa, siya ay empleyado, kaya pinagtiwalaan siya ng biktima, o kaya kasama sa bahay. O sabihin natin, security guard. Yan po ay pumapasok na sa qualified TEP, dahil TEP plus yung abuse of trust or confidence na tinatawag. Kaya mga ganyang sitwasyon ay ginagawa ng halimbawa, yun nga, ng caretaker, ng security guard, ng kasambahay. Ito ay laban po sa kanyang amo at kumpanya. Ginamit niya yung kanyang access o yung tiwala para siya ay masagawa niya yung pagnanakaw. Yan po ay qualified TEP. Mas mabigat po ang parusa kaysa sa ordinaryong TEP. Halimbawa na nga natin, hindi natin sinasabi, halimbawa lang, yung kasambahay, security, driver, halimbawa, na inaasang magbantay, sa bodega. Ngunit kinuha niya, halimbawa, yung kung anumang gamit ng kumpanya at itinago. Yan po ay qualified TEP. Dahil ginamit niya yung tiwala sa kanya ng may-ari, ng kanyang boss, tinatawag na position of trust. Kaya, ang difference po ng dalawa, yung TEP, hindi po kakilala. Para hindi kayo malito, tandaan niyo yung qualified TEP, may ugnayan yung biktima, saka yung suspect. Kasi may tiwala sa kanya, malaya siya nakakagalaw. Halimbawa, empleyado nga siya, kasama sa bahay, o security guard. Kaya, naisagawa niya ng krimen ng walang hirap, walang intimidation, walang force. Pero mas mabigat po ng 2-degree high dahil yan po ang sinasabi sa Revised Penal Code. Bawa, cellphone, mga ganyan, ninakaw sa kumpanya, property. Kaya paalaala natin sa ating mga kapatid sa security, huwag tayo matutukso. Dapat tayo maging tapat sa ating serbisyo. Kung outsider po o hindi empleyado ang nagnakaw, F lang. Tatandaan niyo yan, Pero kung empleyado na, driver, guard, o yung taong pinagkatiwalaan ng boss at nang gumawa ng krimen, yan po ay pasok sa qualified TEP at mas mabigat po ang parusa. Kaya dapat ang guard ay nagsasagawa ng incident report kung meron siyang matuklasan. Ipagbigay agad sa management, sa pulis upang
maaksyonan. No? So, bibigay pa tayo ng mga senaryo. Scenario 1, halimbawa, isang delivery rider ang pumasok at ninakaw yung helmet. No? Ayun na lang, para madali. Doon sa barracks, yan po ete. At yung scenario number 2, halimbawa, isang driver ng kumpanya at ninakaw niya yung LED TV sa lobby. No? Siya mismo ang pinagkakatiwalaan ng boss. Yan po ay pumapasok sa qualified theft. Dahil pinagkatiwalaan siya sa lugar na yon, sa opisina o ari-arian na yon, yun po ay qualified theft. Sana po ay may natutunan kayo. Hindi ko man ganun ka buting na explain, pero andun po yung kaibahan ng dalawa. Kasi hindi naman po ako abogado. Nagre-research din po ako. Sa abot ka natin makakaya ay ibinabahagi natin. Mabuhay.